Ang mambabarang ng nayon sa isang maliit na nayon na napapaligiran ng matataas na bundok at makukulay na mga puno. Naninirahan ang mga taong masaya at mapagmahal, ang nayon ay kilala sa kanyang kapayapaan, at ang bawat umaga ay sinisimulan ng himig ng mga ibon at ang amoy ng lupa pagkatapos ng hamog. Ngunit sa likod ng ganitong kaligayahan, may isang lihim na hindi lahat ng tao alam, isang lihim na nag-uugnay sa kanilang buhay sa isang misteryosong nilalang, ang mambabarang. Sa gitna ng nayon, may isang matandang babae na kilala bilang si Aling Luningnang. Siya ay may mahabang buhok na puti tulad ng ulap, at kanyang mga mata ay parang dalawang maliliit na bituin na sumisilip sa gabi. Madalas siyang nakikita sa paligid ng simbahan o sa tabi ng ilog, habang kinakausap ang mga halaman o kinakausap ang hangin. Ang iba sa nayon ay nagsasabi na siya ay isang simpleng manggagamot, ngunit mayroon din mga nagsasabi na siya ay higit pa sa iyon, isang mambabarang. Isang araw, habang naglalakad si Luningnang papunta sa kanyang hardin, nakita niya si Mang Isko, isang magsasaka na kilala sa kanyang pagiging masungit at walang pakundangan. Si Mang Isko ay madalas magalit sa mga kapitbahay at madalas ding humingi ng dagdag na lupain para sa kanyang mga pananim. Sa isang pagkakataon, sinira niya ang bakod ng kanyang kapitbahay upang palawakin ang kanyang taniman. Magandang umaga, Mang Isko, bati ni Luningnang nang mapansin niya ang ginawa ng magsasaka. Narinig ko ang iyong sigawan kanina. Sana'y huwag ka nang magalit sa iyong kapitbahay. Tumawa si Mang Isko at sinabi, hindi mo ba alam, Aling Luningnang, ang mundo ay para sa mga malakas. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong maging matapang. Ngunit hindi alam ni Mang Isko na ang kanyang mga salita ay hindi lamang maririnig ng matanda, kundi pati na rin ang mga espiritu na umaaligid kay Luningnang. Ilang araw pagkatapos ng pangyayari, bigla na lamang nawala ng ani ang taniman ni Mang Isko. Lahat ng kanyang mga halaman ay namatay, at ang lupa ay naging tuyong-tuyo. Hindi siya makapagtanim muli, at ang kanyang kabuhayan ay unti-unti nang nawawala. Hindi niya maunawaan kung ano ang dahilan. Ngunit ang ibang tao sa nayon ay nagsimulang magbalita na ito ay dulot ng galit ni Aling Luningnang. Huwag kayong maniwala sa mga kwentong yan, sigaw ni Mang Isko sa mga kapitbahay. Wala akong ginawang masama, hindi ako takot sa anumang mambabarang. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may bahid ng takot. Nagsimula siyang maghanap ng paraan upang makaiwas sa anumang masamang bagay na posibleng damapo sa kanya. Nagpunta siya sa simbahan at nagdasal, at kahit papaano, nadama niya ang isang dulong kapanatagan. Gayunpaman, ang kanyang problema ay hindi pa rin natatapos. Isang gabi, habang natutulog si Mang Isko, biglang siya ay nagising sa isang malakas na ingay. Nakita niya ang isang maliit na insekto na lumilipad sa paligid ng kanyang silid. Ito ay isang barag, isang uri ng langgam na sinasabing pinapadala ng mga mambabarang upang magdala ng kapahamakan. Natatakot si Mang Isko, ngunit hindi niya ipinakita. Hinabol niya ang barag gamit ang kanyang kamay. Ngunit ito ay tila walang katapusan. Sa bawat hakbang niya, parang lumalaki ang insekto, hanggang sa ito ay naging isang malaking hayop na tila isang halimaw. Hindi na kaya ni Mang Isko ang takot at bumaling sa kanyang kapitbahay para humingi ng tulong. Nang marinig ni Aling Luningnang ang tungkol sa nangyari kay Mang Isko, agad siyang pumunta sa kanyang bahay. Nakita niya ang magsasaka na nanginginig sa takot, at ang kanyang silid ay puno ng mga barag na tila hindi mabilang. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Luningnang kay Mang Isko. Narinig ko na ikaw ay humihingi ng tulong. Ay imbes na ako ay patuloy na maging masungit at walang pakundangan, gusto ko nang magbago, sabi ni Mang Isko, na halos umiiyak, patawarin mo ako. Aling Luningnang, hindi ko nagagawin muli ang aking mga kasalanan. Tumingin si Luningnang sa magsasaka at ngumiti, ang kaparusahan ay hindi para sa akin ang desisyon. Ikaw mismo ang magdedesisyon kung ano ang dapat mong gawin. Ngunit tandaan mo ito, ang kaparusahan ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa lahat ng iyong nasaktan. Sa sandaling yun, biglang nawala ang mga barag, ang silid ay naging tahimik,
at ang takot sa puso ni Mang Isko ay unti-unti nang nawala. Nang gabing iyon, natutuhan ni Mang Isko ang aral ng pagiging mabuting tao. Ang tunay na layunin ng mambabarang mula noon, nagbago ang ugali ni Mang Isko, hindi na siya ang dating masungit na magsasaka, kundi isang taong handang tumulong at maging mapagmahal sa kanyang kapwa. Ang ibang tao sa nayon ay nagsimulang magbalita na ang mambabarang ay hindi lamang isang tagapagdala ng kapahamakan, kundi isang tagapag-alala sa kapayapaan at katarungan. Si Aling Luningnang, sa kanyang pagiging mambabarang, ay hindi lamang gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang parusahan, kundi upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng pagiging mabuti, at sa kabila ng kanyang misteryoso at kakaibang imahe, siya ay isang tagapag-ingat ng nayon, isang taong handang ipaglaban ang kabutihan, kahit na sa pamamagitan ng mga di makatutuhanang paraan. Ang kwento ni Aling Luningnang at ni Mang Isko ay isang paalala na ang kapangyarihan ng kalikasan at ng espiritualidad ay hindi dapat gamitin upang magdulot ng takot, kundi upang magbigay ng aral. Ang tunay na layunin ng isang mambabarang ay hindi lamang ang pagpaparusa, kundi ang pagbabago ng mga puso at ang pagpapanatili ng balanse sa mundo. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.